Okay, hello sa ating lahat. So, pag-uusapan naman natin ngayon is kung paano i-encash yung ating commissions. So, before that, kailangan muna nating mag-login sa ating accounts. And ayun, diretso tayo sa ating dashboard. So, meron akong available balance dito na 1,345. And i-withdraw natin yung lahat o i-cash out natin lahat. So, ang oras ngayon is 1 PM na. So, kailangan before 3 PM tayo mag-encash para mamaya pwede na natin ma-cash out yung pera natin. Kasi kung after maabutan tayo ng 3 PM saka pa tayo mag-request ng cash out, the next day pa po yung mapapadala sa inyo. Kasi yung 3 PM po yung cut off time natin. So, punta po tayo sa encashment request. Then, so, andito po yung number natin, yung account number natin, yung name natin. So, sa pagpapadala ng pera, sa pag-request ng payout, sa pangalan nyo po talaga mapapadala yung pera. Hindi pwede na sa ibang tao. Yun po. Para po, to avoid, to avoid hacking of accounts. Yun po. So, kailangan natin ilagay yung number natin. Required sa atin na ilagay yung number natin kasi dito ipapadala yung details ng ating payouts. So, desired mode of payment, kayo na bahala kung saan nyo gusto ipadala yung pera nyo. Pwede sa BPI, BDO, Smart Money, LBC, Western Union, Cebuana Luwilier, or sa PayPal. So, ngayon, pipiliin ko is M. Luwilier. Ganun po. So, sa other infos naman po natin, kung BPI or BDO or mga bank accounts ang gusto nyo na gamitin sa pag-cash out, i-indicate nyo yung card ninyo, kung cash card ba yun siya o savings account. Kung Smart Money naman, ilagay nyo lang yung number nyo dito, padala number, or sa remittance centers, yung address. Kung sa PayPal naman, ito, kasi itong PayPal, ito siya, yung payment processor. So, ang kailangan nyo lang ilagay is yung email ng inyong PayPal. Yun po. So, ako, M. Luwilier ang gagamitin ko ngayon. So, ang kailangan sa M. Luwilier is full name, Prime Louis S. Maderas. Pwede rin natin na i-organize na lang para hindi malibog yung or hindi malito yung admin. Sorry. Address Barangay Osias. Then, ang importante yung inyong contact number. Kahit hindi na kayo maglagay ng contact number, okay na rin kasi meron naman kayong contact number sa taas. Pero para kompleto lang yung info natin, lagay na lang din natin. Ayun. So, dito, yung i-request ninyo na amount, pwede nyo bawasan, pwede nyo i-withdraw lahat. Pero, mayroon tayong admin fee na babayaran. Yung 20 pesos. Saka meron din tayong babayaran na carrier charge. Kung ilan yung charge sa pagpadala, sagot nyo rin yun. Hindi na sagot ng admin. Okay, so encash na natin. Ayun.
Encashment request successfully. Kindly wait for a text message about your encashment status. So, okay na po yun. Successful na po yung pagpadala natin. So, ang kailangan na lang natin gawin is maghintay. Maghintay ng text message from admin. So, ito yung sinasabi ko kanina. Para ma-receive yung encashment natin, kailangan before cut-off time po tayo magpadala. Kung hindi naman po mapapadala yung request ninyo the next day. So yun po, maraming salamat and thank you sa panonood ng ating presentation.